Pagka nag-aaral kayo sa salita ng Diyos, darating ang panahon, pati Hebrew and Greek, pag-aaralan nyo. Amen? Kasi, bilang citizens of the kingdom, tayo dapat ang pinakamagalinong tao sa balat ng lupa. Amen? Sabi sa katabi mo, totoo nun. Isipin mo, pati Hebrew pinag-aaralan mo, pati Greek. Ha? Dati ni Tagalog, hindi ka makabasa. Now, ang lahat ng pinag-uusapan natin is all about control, rulership, dominion. Noong panahon na sumakay ng bangka ang mga disciples si Jesus at dumating, inabot sila ng bagyo doon sa gitna ng laot. Anong ginagawa ni Jesus? Isa lang ang sumasagot, dalawa, tatlo, apat. Tutulog. Oo nga eh. Tutulog. Yan ang matapang. Kung sabi nito po, ang ginagawa ni Jesus habang nagtatravel sila doon sa laot, mayroong kulog, kidlat, malakas na hangin, ulan, mataas ang alon, halos tumaw na yung bangka nila. Ang ginagawa ni Jesus ay Tutulog. tutulog. Hindi pa kayo nagtataka bakit si Jesus relax na relax, kalmado. Ha? Dapat ngayon, ano, pre-worry? Worry. Alam mo, minsan nagpapatawa kami dito. Ano naman? Yung mali namin, joke only yun. Bakit si Jesus worry-free? Stress-free? Bakit kaya? Ha? Tinapakain siya ng 5,000 taong lalaki, hindi pa bilang babae pa bata. Relax na relax siya. Sinetap na yung lugar na yung mga tao hindi makakabalik sa village. Kasi gusto niya i-test yung mga disciples kung paano mag-respond doon sa problema. So this book, this Bible is all about control, rulership, and dominion. Huwag na natin pahirapan kayo sa sarili natin. Pag-gising mo ng maga, kailangan mo ng tubig. Magmumulog ka. Maliligo ka, magtutubers ka. Mag-shampoo ka, maglalaba ka. Right? Paano pag wala kang tubig? Walang liguan. Walang mumugan. Walang mainit na kape. Sipin nyo? Mawala na ang lahat pag wala ng kape. Bago purihin si Jesus, kaping mainit muna. Repent. Kasi masama ko galing doon yan dati. Bago magpagpuri sa Diyos, kape muna ang mainit. Paano pa walang tubig? Kasi naputulan ka ng nawasa. Kasi wala kang pambayad. Wala ka ng tubig, baguhin mo sa gabi, binuksan mo yung ilaw. Walang ilaw. Kung ba't walang ilaw? Sabi sa ako mo, wala kang pambayad, wala kang pambayad sa kuryente. Ha? Pagbukas mo na rin, yung mga anak ko hindi kumakain sa oras. Pagbukas mo na rin, puro tubig ang laman. Walang pagkain. The Word of God is all about control, rulership, dominion. In daily life mo, bakit ba ang daming sumasamba sa pera? Actually, hindi pera ang kailangan ng tao. Kaya gusto niya ng maraming pera para makontrolin yung kanyang sitwasyon. Pag gusto mag-aral ng anak mo sa magandang eskwelahan, may pantustos ka. Amen? Amen. Pag may nagkasakit sa pamilya, may pera kang pambayad sa ospital. Kaya kailangan mo ng pera. Napakasimple. Kailangan mo pa-extend ng bahay mo. Paano ka pa pa-extend? Yung lupa hindi pa nasa libo. Pa-extend ka na, pa-extend yung lupa yan. Mababayaan ka yan ng lupa yung pamala ka ng bahay. Hoy, balas ka dyan. Akin yung lupa. Squatter ka dyan. This Word of God is all about control. That's why God, Genesis 1:6, God created man in His own image and likeness. At ang sabi ng Diyos, let them rule. Yun. Let them rule over the fish of the sea, the birds of the air, lahat ng bagay meron sa earth. Let them be the ruler. Let them control. Let them have dominion. Let them be the kings. Yun
sponsor ng pag-aaral na to. Kaya yung na-receive yung text kanina, ako yung nag-text. Sabi ko ito, magandang umaga po. Please, you are invited to the school of the kingdom of heaven on planet Earth. Yun yung invitation ko sa inyo. Diba? Sila pa nakalagay doon? Yung oras, yung time, tapos nakalagay pre-dinner. Amen? God bless you. Ako po nagpadala nun. Lalo sa mga pastor sa tansa, hawak ko yung cellphone number nyo, tsaka address nyo, tsaka pangalan nyo, pangalan ng church nyo, pati address nyo. That's why you're being invited and being taught. Why? We need control. Now I will tell you the greatest question in the Bible. Sino gusto makalaman? Gusto makalaman? Pag itong tanong na ito, nalaman nyo, nasagot nyo, nagpamuhay nyo, so, ang gusto ng Diyos, makontrol natin yung ating sitwasyon in the power of the Holy Spirit. Amen? The reason marami sumasamba sa pera, ano ho ba ang pera? Ang pera ay papel. Saan galing ang papel? Sa puno. Kaya sumasamba sa pera, sumasamba sa puno. Tama mali? Ang lahat ng pera ay may backup ng ginto. Hindi na ako papakita ng pera. Baka mahulog dito yung marami. Lahat ng pera walang silbi pag walang backup ng gold bullions. For every dollar, for every pesos, may katapat na ginto. Noong unang panahon, wala akong perang papel. Nagpapalitan lang, 5 baboy, 1 baka. Eh masyadong malaki yun. Bitbit mo yung baka mo, tsaka 5 baboy. Eh ngayon, alam mo, isang bagay na mahalaga, yung ginto, nilalagari nila yun at pinambabayad doon sa baka. Bandang uli, masyadong inconveniente, pinabilog nila, kaya gold coins. No? Gold coins. O kaya may panahon na pupunta ka sa bangko, dala mo yung isang barang dito, sabihin mo sa bangko, ay iiwan mo muna sa inyo dyan, papagtan ko lang bilog o kaya papel. Pag ginawa mo yung papel, bumili ka ng gamit, balik ka sa bangko, kunin mo lang yung ginto mo. Yun po ang money system. No, doctor. Kaya lahat na sumasamba sa pera, sumasamba sa puno. Dahil ang pera ay papel galing sa puno. At lahat ng pera may backup ng ginto. Saan galing ang ginto? Sa bundok, sa ilalim ng lupa. So literally, lahat ng worshiper ng pera sumasamba sa bundok at puno.